Give me a hell yeah! How is this movie even allowed, you know? It's parang ano eh. Ewan? Okay. Hey guys, it's Saturday, and you know what that means? It's now time for our bold review dito sa Saturday night's main event only on Harriet. And today, we are going to take a look at Kiskisan, the latest Tuesday Viva Max offering. Yes, I said Tuesday because this movie is set to premiere on the Viva Max platform this Tuesday, September 27. But because of Viva Max Plus, I have been granted early access dito sa app na to just to review this movie because by next week, napaka-busy na natin. We are going to have so many activities in my workplace that I decided I should be uploading the reviews earlier. So Tuesday we got Paluwagan. Wednesday I already published the review of Pilya, and Saturday, yes, Saturday, this is being recorded earlier than expected, so pre-recorded itong review nito. We are getting the review of Kiskisan. So ewan ko, try, comment nyo pag magana to, but smash that like button, subscribe to the channel, hit that bell icon for more of your bold review. Ito sa Saturday night's main event only on Harriet. At ayun nga po, Kiskisan, my initial thoughts on this movie is, how is this even allowed? Ang daming plugs dito na di ko alam paano pinayagan. Siguro dahil walang MTRCB na mangingialam sa freedom ng Viva Max. So maybe the title is Lala Soto should have a look at this or something. Kasi wala eh. Any boundaries dito para pag pinalabas na sa sinehan, it's a guaranteed rated X. So sige. This is a story of Adele and Rene. Rene is a farmer sa isang bukid na merong kiskisan. At meron dito mga lore drop. So yung lore drop dito is through their auntie na medyo may dangal pa sa sarili. Okay? So si auntie ay, ang kanyang backstory ay nabuntis siya sa pagkadalaga at nilaglag ang kanyang mga anak. At nagsimula ang pelikula to with a picture of cocks. So yeah, cocks ha, yung manok. Okay? Kakadoodle-doo. Mga rooster, mga picture ng roosters, mas may umuungol sa background. Yeah, yun yung simula ng pelikula to. Tapos we go to the dining table. Sinabi ni Adele na nabuntis siya ni Rene and they have to get married. At ito naman si auntie, ang kanilang tiyahin, masama ang loob kasi yun nga, nabuntis na maaga si Adele, pero okay naman. Pero wag naman sila maghunos dili na magpakasal sa simbahan, sa huwes na lang sila magpakasal. Dahil tuloy ang kasal, inimbita nitong si Adele ang pabalik ang kanyang ate Bea at ang kanyang girlfriend na si Cheska. Notice na nung dumating si Bea sa si Cheska, unang tingnan talaga ni Cheska ay itong si Rene. At ang pakilala ni Bea kay Cheska sa kanyang tiyahin ay kaibigan. Even though it's obvious na they're like HLA, hot lesbian lex, ganun. So what drives here is, ang sabi ni tiyahin, ni auntie, meron pa siyang dangal sa sarili niya at ayaw niya makitang manganak si Adele na walang ama. Kaya sige, tinuloy niya yung kasal. By the way, Adele is played by Rob Ginto. Cheska is played by Sky Gonzaga. This is Sky Gonzaga's second outing after Pintor at Paraluman
Apple D, we've seen her quite in the past. Lalo na sa Punit na Langit. She is Bea in this movie. And then we got, anong pangalan? John Mark Marcia? No, John Paulo Calma ba yun? Tingnan natin. Yan, Juan Paulo Calma. Isa kasi John Mark Marcia eh. Nakakalito yung pangalan yung mga lalaki. Okay, Juan Paulo Calma is Renier. Ayun. Siyempre, ang pogi ni Renier, yung madaling mahulog yung mababae sa kanya. Or something. So, based sa intro ng review na to, I can almost definitely say na this movie is too gratuitous. Na subukan yung ilabas na sa sine, baka ma-high blood si Lala Soto sa inyo. Okay, so nag-inuman yung apat, yung tatlong babae, saka si Hiner. At when it comes to let's see how much system. wait. When it comes to nag-live si Kristen Bermas, Chris Burr na siya sa sa Instagram. Okay. When it comes to that, uminom sila ng lambanog, I assume, kasi nasa probinsya. So, lambanog. Tapos, kukuha ng lambanog itong si Renier, sinamahan siya ni Adele. At nagtalik sila dun sa Kiskisan. Kiskisan is rice mill, by the way. At dahil naiwan yung dalawang magjowang babae, si Bea sa si Cheska, sila naman nag-lesbian Lex naman habang hinihintay si Renier sa si Adele. So si Adele sa si Renier nagkakangkangan sa Kiskisan. Dito nag-lesbian Lex naman si Bea sa si Cheska. Ang problema, masyadong maingay, narinig ng tiyahin yung ungol at napatingin. So naging out of curiosity, nakita niya nagtatalik si Adele sa si Renier, na high blood si tiyahin. Tapos after magpagtalik ni Renier kay Adele, pumunta si Renier doon sa kubo, madala ng banog, nakita niya nagsisesbian Lex, itong si Bea sa si Cheska, sinamahan naman niya. Tapos nakita ng tiyahin, hinayaan lang niya, di man lang niya sinita. Ang ginawa na lang ng tiyahin, nagrosaryo na lang, bumalik siya sa yung galingan niya, nagrosaryo. Ewan ko bakit. Ba't di niya tinigil? I don't know. Siguro dahil nga sa oath na gusto niya matuloy yung kasal, ayaw niya maging uli lang ina itong si Rob Ginto, si Adele. O yun. The next day, pumunta sa West yung mag-ating Bea saka Adele, kasama yung tiyahin. So, kumain ng saba, minatamis na saba itong si Cheska. Kasi inalok niya ng minatamis na saba. Tapos ibang saba na yung minatamis niya. Kasi nagkangkangan naman itong si Cheska sa si Renier habang wala yung tatlo. As bumalik si Adele, swerte hindi niya nadatnan si Renier sa si Cheska na nagkakangkangan. At ayun. Nagkangkangan naman, silang dalawa naman yung nagtuloy. Sabi nila, basang-basa ako kasi naligo sila ni Cheska bago sila muntik na mahuli. At sabi ni Adele, ako rin basang-basa na eh. So, ayun. Nag-segs. Tapos, itong si Cheska, medyo mael. Ito na yung huling alam ko ito na yung huling eksena sa pelikula. Natutulog si Renier, si Cheska, medyo naghahanap ng aliw. Nakita niya si Renier, may wood, medyo nakataas yung kanyang kahoy. Syempre, inano ni Cheska. Tapos, dito yung isa sa mga dahilan kaya magiging rated X ito. So, dinidilaan ni Cheska yung ganon ni Renier, yung saba na minatamis niya kanina. As si Renier biglang naihi. Tapos si Cheska pinastank niya yung ihi ni Renier. Yeah, that's yun yung nangyari. Buti na lang hindi ako kumakain. Buti na hindi ako kumakain ngayon. Tapos tinuloy lang nila. Tapos si Adele dumating sa eksena. Siyempre si Cheska nagtago kasi baka magalit si Adele. So si Adele nakita niya tinigasan itong si Renier. At si Adele naman ang nagkangkangan kay Renier. Tapos ito naman si Apple D, si Bea,
nakita niya naggaganunan yung kanyang kapatid sa si Rhaenyra, sumabay rin siya. So, kiniskis ni Bea yung puday niya sa binti ni Rhaenyra. Tapos, hinalikan niya bigla si Adele. So, parang okay lang kay Adele na nakikipagtalig si Rhaenyra. Yun yung dating. Sa iba, nakikipagtalig si Rhaenyra sa iba. Okay lang kay Adele. Tapos, naghalikan yung mag-ate. So, may incest na rin yung pelikula na to. Grabe. At, ayun, sumama na si Cheska. Tapos, 3 babae, 3 girls, 1 boy. Tapos, paputok. Natapos sa pelikula, umalis si Adele kasi she needs space. Tapos, alam mo, nag-resign natin sa trabaho si Bea. Ewan. Basta tuloy yung kasal. So, misleading yung description nito sa Viva Max, ha. Punta tayo sa description niya sa Viva Max. Punta tayo sa description niya sa Viva Max. Ayan, kiskisan. Punta tayo, ha. Ayan, o. 3 sultry sirens set the screen on fire in this steamy tale of love, lust, and betrayal. When Adele's sister Bea returns with her girlfriend Cheska, a secret affair begins between Cheska and Adele's boyfriend and Rhaenyra, leading to a climactic ending when they're cut. First of all, they weren't cut. Okay? Wala nakahuli. Second of all, what's ang climactic doon? Oh yeah, it's climactic, all right. May climax eh. Apat sila nag-foursome sa sa rice mill eh. So, yeah, a bit misleading itong plot ng kasi wala namang masama nangyari. Happy ending pa nga yung nangyari. Tanggap pa nga ni Rob Ginton na nakipagtalik yung mapapangasama niya sa kapatid niya eh. Oh, tinuro pa siya mag-drive. So, with that being said, I'm gonna have to give Kiskisan. Hindi ba smash? Kasi itong pelikula to, segs incarnate eh. Iyutan incarnate itong pelikula to eh. So, mapagbigay na ako pag sinabi ko smash. I'm gonna give this urine face tanking movie ni Sky Gonzaga, props to her, na ginawa niya yung eksena na yun. I know it's fake urine, pero even still, I'm going to give the face tank of this movie, Kiskisan, and oh my god! Yan. So, Saturday night's main event ended with an OMG. Lala Soto should have to take a look at this. Yan. So, next movie na re-reviewin natin. Wala tayong bold review for next week. So, dito tayo. October 1, Tuesday, yung next review. Salsal. This is your boy, the God Gamer himself, Harriet. Thank you, goodbye, and good night. Bang!